Maria Aurora, Police in Action. Maria Aurora, Police in Action. At ngayon mga kaibigan ay sumasaimpapawid muli ang isa na namang edisyon ng Maria Aurora, Police in Action. Dito pa rin sa Pinoy Rapido Radyo Diaryo. At ngayon ang guro po ng ating palatuntunan sa oras na ito sa ngalan ng napakahusay na Chief of Police, Police Major Ferdinand B. Usita ng Maria Aurora Municipal Police Station. Narito po ang ating guro ng palatuntunan sa oras na ito, ang kanyang duty Police Officer, Police Lieutenant Norlita M. Wamil, ang Duty Patrol Officer. Police in Action. Police in Action. Ma'am, mapagpalang morning. Kumusta na kayong muli? Magandang umaga rin po, sir, at magandang umaga po sa lahat po ng mga tagapakinig. Okay, ma'am. Biyayang araw po sa ating lahat. Yes, ma'am. Balitang-balita, ma'am, na ang Maria Aurora walang balita eh. Masyadong tahimik, ano? Kaya yun ang balita natin. Kaya kukumustahin namin, ma'am, muli ang Maria Aurora MPS. Kumusta naman? Generally po, ang Maria Aurora MPS po nitong mga nagdaang araw hanggang ngayon po ay generally peaceful naman po ang sitwasyon po natin dito po sa Maria Aurora Municipality of Maria Aurora. Uy, sabi. Good news, good news. Ano naman, ma'am, daw ang pinagkakaabalahan ngayon ng Maria Aurora MPS? Sa ngayon po, ang Maria Aurora MPS po ay kasama po lahat ng mga concerned agency sa office po sa municipal office po ng LGU po ng Maria Aurora. Regarding po ang pagkakabalahan na po natin ngayon ay tungkol po sa Sumbak, at the same time po ay yung atin po padating din pong Claraan. Ayun, Sumbak. Kailan magsisimula ang Sumbak, ma'am? Ay, ngayon na pong April hanggang katapusan po ito ng May ang atin pong Sumbak na pinaghahandaan po natin. At yung Claraan, ma'am, ay? Ngayon pong darating din pong April 6 to 12. 6 to 12. Ang Claraan po. Okay. Magandang balita, ma'am, yan. At talaga namang laging busy ang police natin. At wala natang pahinga. Yun, ma'am. Ma'am, may balita na merong naisipatupad ang LGU na para sa kapakanan ng ating mga motoristang tricycle, kulong-kulong, na magkaroon ng tinatawag na sticker o vest na isusuot nila sa gabi. Ano ma'am masasabi niyo rito kung sakaling ito'y maipatupad? Para po dito po, napakaganda po nito para po sa ating mga kababayan, particularly po sa ating po mga motorista, para po talaga po ito para sa kanilang safety. Di po ba, sir, sa gabi kasi talagang isa madilim na kailangan nakikita yung sa kanilang vest or sticker man yan, yung nagluluminous yun, yung maliwanag, kita sila para maiwasan ng anuman pong aksidente sa ating pong mga motorista. Parang gusto rin yata na nagsusuling nito, ma'am, ay pati yung pasahero ay magsusuot. Parang malabong matupad, ma'am, yun. Ano masasabi niyo, ma'am, sa ganun? Siguro po dahil lahat naman po ng tao ay gusto po ng safety, malamang po ay mas maganda po kung mauna po yung sa operator, sa driver, and then pati pasaheros. Mas maganda po kung ako ang magiging pasaheros, mas gusto ko rin po yun para both kami, lalo na sa mga single motorcycle, kita kayong parehas ng nakasunod sa inyo or kasalubong ninyo para po sa safety po ng lahat. Okay, may tanong tayong tinanggap dito kagad, ma'am, ano? Paano daw yung, siyempre, tricycle, sidecar, ano? Yung pasahero, halimbawa, yung isusot na besi, marami na nagsuot nun, isusot mo pa rin ba yun? Kung, siyempre, may iba ng amoy yun, baka nga raw medyo magka-problema dun, ma'am. Sa single, walang problema, sa single motorcycle. Pero sa tricycle, ay parang medyo may problema doon sa kulong-kulong, yung mga, siguro yung kulong-kulong kasi sarili naman, pero yung namamasada sa gabi, ay mukhang may problema mo doon. Siguro po, mas maganda rin po kung lalo na po kung regular akong motorista, na may sarili na rin akong best. Di po ba, mas maganda yun para kahit saan ako pumunta,
lalo na sa gabi, ay Kitang-kita. kitang-kita ako sa dilim. Meron pong nahuli po tayo na may warrant na po ito. Ito po ay sa kaso ng acts of lasciviousness po in relation to RA 7610. Kailan nahuli? Nahuli po ito, sir, noong pong March 22. Ito lang Ilang po. taon na yung suspect? Bata pa, sir. Suspect man. Ay, yung Suspect. suspect po. At siya naman po ay 46 years old na po. Ayun, yung bata ay minor de Suspect, edad, ano? minor po yung bata. Okay. So ngayon ay nakakulong na itong suspect at lumalakad na ang proseso para siya ay tuluyan ng mapul yung kaso niya. Opo. Okay, sa ibang bagay meron pa bang ibang bagay na huli? Wala, ano? Masyadong tahimik ang Maria Aurora MPS. Opo. Meron po tayong regular na moral recovery program po. Ito po, napakabuti po ng ating pong mga pastor na talagang regular din po silang nagpupunta dito sa ating station para po makapagbahagi ng salita ng ating Diyos at at the same time may apply po natin ito sa ating pong mga kababayan na pinagsisilbihan po natin. May tanong dito, mami, yung bang tinuturo ng mga pastor ay about their religious belief or meron kayong tinatawag na manual na katulad nung sa mga chaplain, kasi chaplain din mamaunang Pearl of the Orient sa mga pulis na may manual kami na hindi religious ang tinuturo. Sa pag religious, may makakaproblema doon sa meron tayong Muslim dyan, meron na pulis, meron tayong iba-ibang reliyon. Yung kanilang itinuturo, ma'am, ay under by your manual o under their church and organization? Sir, meron po tayong, may manual po yan na Yun. susundan na ipinatutupad from higher up po na susundan po ng ating po mga pastor. So, kung pupunahin man pala yung pinuturo ng mga pastor ay pwede ba nilang ituro yung kanilang paniniwala? Halimbawa, ito yung kanilang sekta o bawal yon, dapat talaga ang susundin nila yung manual. Opo, sir. Pangkalahatan po, hindi po yung about sa kanilang religion Yun, lang, hindi tama. po. Meron po silang sinusundan na manual po. Okay. Okay, ma'am, baka meron kaming hindi na itanong na karapat-dapat namang malaman from your own words ay nasa iyo ma'am ang pagkakataon. Para po sa atin po mga kababayan, at po sa ating mga taga Maria Elena po, palagi po tayong mag-iingat para po maiwasan ang anuman pong hindi kanais-nais na mangyari po sa atin, at sa panahon na po ngayon naman po ay tayo pong lahat ay magtipid. Tama. Dahil alam naman po natin yung ang krisis na kinakaharap po natin. Sa lahat po ng bagay, magtipid po tayo. Yan lang po ang paalala po natin sa atin pong mga kababayan. Maraming salamat ma'am. Thank you. Mabuhay kayo. Maraming salamat po. Police in action. Police in action. At yan po mga kaibigan, ang isa na namang edisyon ng ating Maria Aurora Police in Action. Sa ngalan po ng ating manakasama, si Teleradio Patrol number 11 Henry Mendoza, at sa lahat po ng bumubuo ng Pinoy Rapido Intermedia Philippines. Ito pa rin po ang inyong kaibigan, kasangga sa lahat ng oras sa mabuting bagay, Romel Roque. Sumainyo ang Pinoy Rapido Teleradyo, Dyaryo ng Bayan. Manood at makinig muli sa ganito ring himpilan dito lamang sa istasyon ng Free Map 108 FM.
Sumainyo ang Pinoy Rapido Radyo Diaryo. Makinig muli sa ganito ring oras at himpilan. Dito naman sa Pinoy Rapido Intermedia Philippines at Prima 108 FM. Yung tagapagbalita, Romel Roque. Ito ang Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM. Offline and online teleradyo broadcasting. A social media network, live radio, TV production, modern high technology broadcast media. Simultaneously on 108 FM radio, Seno Prima 108, Facebook Live of Pinoy Rapido Teleradyo, and YouTube Live of Pinoy Rapido Teleradyo. Kauna-unahang gumagalang live online radio TV sa bansa na clear na dapat palabas ang audio sa radyo, maging sa cable TV and other TV channels. Anywhere, kahit sa bundok, lugar na walang kuryente, basta may baterya at signal, mapapanood live, natatanging broadcast program na dire-diretsong mabilis, walang patida, walang bagal, walang ikot, no buffering. Pinoy Rapido Intermedia Philippines offline and online radio TV broadcasting social media network. This is Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM, a non-commercial radio broadcast with 7 watts, broadcasting from Barangay Barrera, Camaratuan City. Mula noon hanggang ngayon, sa mahigit na 10 taon paglilingkod sa bayan, mula sa Pinoy Rapido Diaryo ng Bayan, Radio Diaryo at live streaming para sa Pilipinas.